Okay guys, sa isang video ko about rabies, ito yung comment ni Sir Fengs or Rafael Labrador 18 na tiga Subic, Zambales. Sabi niya, salamat po Doc, malaking tulong po ito, but huli na po ang lahat dahil wala na po ang papa ko dahil sa rabies. Delikado po talaga ang rabies, wala luna. So sabi ko, ano nangyari? May puppy pala sila, sa kanila naman yung puppy daw, tapos nakagat yung tatay niya. And then hindi nila alam na rabies. Siguro hindi naman nagpa-injection yung tatay. Walang ginawa. Ayun, after 3 months lang namatay daw yung papa niya. Hindi na daw nakakain, hindi na daw nakainom. So guys, no, I'm sharing you this and I'm really sorry for what happened, Sir Rafael Labrador. Condolence po sa inyong pagkawala ng papa ninyo because of rabies. I just want itong shinare niya na comment na ito at shinare niya na experience niya about rabies. Ito talaga nangyayari po talaga ito guys. 200 to 300 Filipinos every year die because of rabies na natatransmit po ng mga stray dogs. 99% ng rabies sa tao nakukuha po sa mga stray dogs. Kaya bawal po talaga yung pinapakawalan lang yung mga aso sa mga kalsada. Bawal po yan because of our rabies problem. Number 3 po tayo sa buong mundo sa dami ng mga namamatay ng mga tao dahil sa rabies. Yung mga LGUs na may mga stray dogs pa rin sa mga lugar nila, the officers, the leaders are not doing their parts. Okay, I'm sorry to say, pero incompetence po ang tawag doon kung hindi niyo po kayang alisin yung mga stray dogs and stray cats sa inyong mga sinasakupang mga areas. That is incompetence po bilang public servants. Okay, kaya dito sa amin sa Angono, I'm sorry to say din, ang daming stray dogs dito sa aming village, San Martin subdivision. Grabe po talaga, no? And this hits home, no? Somebody you love namatay dahil nakagat ng puppy, and yun po hindi stray dog yung nakakagat sa aso ni Sir Rafael, pero definitely nakuha niya yan from other dogs kasi hindi po likas sa dogs, sa puppies na magkaroon ng rabies from birth. Hindi po yan from birth. Virus po ang rabies na naililipat-lipat. Ang vector po niyan, ang storage or yung reservoir ay karamihan mga stray dogs po sa Pilipinas. Sa ibang bansa meron silang mga raccoons, mga vampire bats na naglilipat-lipat, pero dito it's mostly stray dogs. Kaya I'm sorry to say, no, mga stray dogs talaga ay perwisyo. Yung mga askal, mga asong kalsada, asong kalye, sila po talaga ang nagkakalat ng mga, bukod sa pagkakalat ng basura, pagkakalat ng tae sa paligid, pagiging safety, alam niyo na naging peligroso ang pagmumotor, dahil minsan nasasagasaan sila, minsan bigla-bigla silang tumatawid. So marami pong problema dahil sa mga stray dogs. Okay, kaya please lang, kung magagawa niyo po ng paraan, alisin niyo po yung mga stray dogs sa paligid kasi kahit ako, hindi ko gusto yung mga anak ko na nasa labas tapos naglalaro, baka makagat ng mga stray dogs. And although may mga anti-rabies drives naman po sa iba-ibang mga lugar, hindi naman po natuturukan lahat ng mga dogs na yan kasi yan yung unang-unang mga tumatakas. Hindi po mahabol-habol yung mga stray dogs na yan. Nagtatago po yung mga yan kasi ako dati nag-volunteer po ako niyan sa mga anti-rabies campaign namin dito. It doesn't work. They have to remove stray dogs po talaga. And kung kayo ay may aso, remove them from the streets. Ilagay nyo lang sa loob ng bakuran nyo yung aso nyo. Ikulong nyo o kaya itali po ninyo. Diba? Aso nyo, itali nyo. Naririnig po natin lagi yan pero hindi po nangyayari. Okay, so guys, condolence sa lahat ng mga namatayan because of rabies. And I hope hindi na mangyari sa inyo ito na mahal ninyo sa buhay, mahal natin sa buhay, ay mamatay ng ganun-ganun lang because of rabies. Kaya pag nakagat kayo ng aso or naka-encounter kayo ng aso sa kalsada, huwag niyong hawakan, huwag niyong laruin dahil number 3 tayo sa buong mundo, imagine. Malaking problema po ang rabies. Sana mawala na yung rabies sa Pilipinas para wala nang namamatay ng ganun-ganun lang. Diba? I'm sure na sobrang bigat nito para kay Sir Rafael Labrador at sa pamilya nila. Alright, so condolence po ulit. And please, be responsible sa inyong mga dogs. And if you're a public servant sa inyong lugar, please
alisin niyo po yung mga stray dogs ninyo sa paligid ninyo, and we might just be heading somewhere good kung ma-eradicate natin yung rabies sa Pilipinas. Hugas kayo ng kamay with soap and water agad-agad kung makagat po kayo, and pumunta agad kayo sa Animal Bite Center or sa hospital kapag kayo ay nakagat or nadilaan ng mga dogs and cats, lalo na yung mga stray dogs and stray cats. Kahit aso niyo po yung nakakagat sa inyo, magpa-injection po kayo, anti-rabies and anti-tetanus din. Okay, so thank you po ulit sa pag-share niyo, Sir Rafael Labrador. And ingat po tayong lahat. Peace po.